Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Saturday morning. Grabe yung medyo humihinga, no, yung ating market ngayon. Huminga lang muna ng malalim kasi medyo malupit yung inakyat niya kagabi, mga idol, o kahapon. No, so tingnan natin ngayon, nandito tayo sa chart ng XRP. Nasa 2.8 tayo, pero kung titignan nyo dito, umabot na siya ng 2.9, no? Hindi niya pa binasag yung $3, mga idol. Daliguitan natin yung $3 para sakto mo, baby. Wala, mahirap isakto. So dito yung $3, mga lods, no? Ayan yung naging resistance niya ngayon. So i-check natin kung ngayong araw ba mababasag niya ito o hindi, no? Pero sa daily time frame natin, parehas green pa rin yan. Makikita lang natin yung parang consolidation kapag pinindot natin yung 1 hour time frame. Makikita natin na medyo nag-drop, no? Sa mga traders, medyo importante ito sa mga scalpers, mga idol, no? Pero yung ating Bitcoin, nasa ano tayo ngayon, 17.7. So huminga din to, mga lods, no? From 118.8, grabe, hindi pa nagdano, no? 119. So 118.8, ganun din. Nagkonso siya ngayon. So hindi natin sure kung ngayong araw din baka mag 120 na yung BTC, mga idol, no? So maraming nag-aabang niyan, maraming nakaantabay kung ano mangyayari. Kasi yung 120 tsaka tong $3, yung 120 tsaka tong $3, mga lods, ano to psychological number. So merong mga trader talaga na nakaset na yung take profit nila once na mag $3 yung XRP, once na mag 119 yung Bitcoin. Meron silang mga set doon na take profit. So nagkakaroon ng volatility pagdating dun sa mga ganong number, mga lods, no? So bago tayo mag-start ng news natin, mga lods, request lang, palike muna ng video. At syempre, sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, update tayo dito sa X, no? Global news, mga idol, subscribe na kayo sa ating channel. At syempre, sa mga sumusuporta sa channel natin gamit ang membership, yung mga nag-join dyan sa channel natin, super shoutout sa inyo. Mega love, sabi nga nila, mga lods, no? Salamat, na-appreciate ko po yan sa mga sumusuporta sa channel natin, no? Sa mga gusto po, meron po dyan sa tabi ng subscribe, join, sign, kung ano man. Andyan po yan sa gilid, no? Pero kung ayaw nyo, wala naman pong pilitan yan. Sa mga gusto lang magpakapi kay Jeblo. So ayun lang, mga idol, maraming salamat. So ano na tayo? Eto na nga, no? 1 billion shorts wipe out. Grabe, no? Yung mga naka-ano to, mga naka-short, mga sumalungat sa agos. Over 1 billion in crypto shorts were liquidated in the past 24 hours as Bitcoin surged to new all-time high, hitting $117,000. Data from CoinGlass shows 223,149 traders were impacted with 570 million in BTC shorts and 206 million in Ethereum shorts wiped out. The crypto market cap climbed 4.4% to 3.63 trillion as analysis called it a massive short squeeze. No? So, grabe. Medyo maraming duguan ngayon, kasama na dyan si James Wynn. Alam nyo na, si James Wynn ang Jim Cramer ng crypto, mga lods, no? O ng trading, ng short and long. Ayan, isa siyang signal. Pag kinontra mo daw si James Wynn, mananalo ka, sabi. Kasi lagi siyang talo sa kanyang trade, So ito, ito yung sa crypto natin, ano lang to, no? Chinik lang natin yung mga na-liquidate. Pero punta muna tayo sa global news para bago tayo bumalik sa crypto. Ito, sabi dito, mga idol, China shows of missile that could turn NYC into dust. No, yung New York City raw, mga lods, kayang-kayang gawing alikabok. So, ano ko lang to, refresh ko lang, naglo-load. Ayan. China just rolled out the DF-5B, a long-range missile that can carry multiple nuclear warheads, each with a blast 200 plus times stronger than the bomb dropped on Hiroshima.
So, mas malakas pa ng 200 na beses kay Big Boy. No, ayun ata yung pangalan ng bomb na yun, yung Big Boy. O Little Boy. Nakalimutan ko. Little Boy ata. It can travel 12,000 kilometers ba to? O km? Meaning, if it launched from Beijing, it could hit New York before your Uber Eats order arrives. So, mabilis siya mga idol, no? The warheads pack 3 to 4 megatons of power, not kilotons. Megaton, sabi mga idol, no? As in wipe out an entire city level destruction. This isn't some new tech either. The DF-5Bs been around for years. China's just reminding the world it's still very much on the table. So, parang pinapakita lang nila na baka nakakalimutan nyo, meron kaming DF-5B na pwede kayong lusawin, no? Nang napakabilis. So, ayun yung sinabi dito ng China. Na parang binabantaan yung mga tao o yung sino man kakalaban sa kanila. Meron ako nakita dito kay Mario Naufal na Karate Kid na robot eh. Nasaan ba yun? Nakalimutan ko. Na news eh. Hindi ko nakuha kanina kasi nasa CR ako, sorry. Ayan. Wala na. Ito, ayan. Nakita nyo to. Kung Po Robots. These two robots move exactly the same. Like they're in a Kung Fu movie or nailing a TikTok duet, sabi. Perfect timing, zero emotion, 100% creepy cool. If they start breaking dance next, we're all doomed. Oo nga, no? Pwede na sila magsayaw, no? Gumawa ng grupo, nakaprogram lang yung moves, mga idol. So, ganun na yung mga robot ngayon. Sa China pa rin to, mga idol, Meron pa ako nakita mga Kung Fu robot eh. Ito ba 'yon? Kung Fu robot. Ayan, no? Umiikot po. Wow, panis. So, ayan yung mga ngayon, mga naiimbento. Grabe, nandito na tayo sa point nung magi-start na yung ating papunta sa technology na malupit, no? Solid talaga yung mga 90s kids na naranasan lahat eh. Luma at bago luma tapos papunta dun sa pabago na yung technology hanggang mapunta na sa bagong technology. Naranasan ng mga 90s kids lahat. Kaya kailangan 90s kids yung maging presidente ng Pilipinas para medyo may gilas eh. Mga idol eh, no? So dapat maging presidente ng Pilipinas sa 2028 dapat mga nasa edad na 50, yan, mga ganun. 50 nga, medyo hindi na 90s kids yun. Ang 90s kids talaga, 40s ngayon eh. Magpo-40s. Diba? So, yun, no? Grabe. So, ito na. Punta na tayo. Sana tayo? Crypto na tayo. Bago tayo mag-start sa crypto, mga lods, sa mga wala pang crypto exchange dyan, nandiyan yung link natin sa description. Napakaswerte niyan at mas maganda, meron na kayong crypto exchange ngayong pa-bull run, no? Pa-bull market. No, at meron din tayong link diyan ng Crypto Bilis kung saan nyo pwedeng bumili ng cold wallet sa mga gustong bumili para mas safe ang inyong asset, lalo na pag mga nasa 6 digit na yung asset nyo. Advisable na yan na ilagay sa cold wallet, mga lods. Meron din dyan sa link natin. Ayan. Tapos, bullish, 78% of traders believe Bitcoin will hit 120,000 in July according to Polymarket. No, marami nang naniniwala na ngayong July, kasi napakaaga pa mga idol, halos nasa kalahati pa lang tayo ng month ng July. Tapos yung market is masyado ng promising, 'di ba? Medyo nagpa-pump na, umaangat na. So, in-expect nila na bago pagkatapos ng July, medyo nasa magandang place na yung mga coins natin, no? Medyo nasa 120 na si Bitcoin, si XRP, mga nasa $10 na. Hindi, joke lang. Basta mga ganun, mga idol, no? Ayun na inaasahan nila. So kayo ba, ano bang opinion nyo dito? Sa tingin nyo, ito na lang, prediction, no? Sa ano ang price ng Bitcoin at ng XRP sa end ng July? Ayan, no? Ayun na lang, maganda i-comment nyo. Maglalagay kayo ng comment nyo. Kung sino manalo o pinakamalapit
na guess, magkakaroon ng surprise. Surprise. Ayun lang. Mga idol lang mapapangako natin, no? Eto, grabe to. Federal Reserve Chair Jerome Powell reportedly considers resigning. Nako, pag nag-resign si Jerome Powell at ang papalit dyan is mga tropa ni Trump, nako, mga idol, mukhang magkakaroon tayo ng malupit-lupit na cut rate pag nangyari to. Statement from Chairman of the Board of Fannie Mae and Freddie Mae Williams J. Pulte on reports that Jerome Powell is considering resigning, no? Sabi dito ng Washington DC, I'm encouraged by reports that Jerome Powell is considering resigning. I think this will be the right direction for America and the economy will boom. Alam nyo mga Lodi, sa tingin ko ayaw naman talaga mag-resign ni Jerome Powell kaya lang wala siyang magagawa Kumbaga nape-pressure na siya, malamang pinilit siya or something na hindi ko alam kung anong ginawa sa kanya, ba't bigla niya kinonsider na mag-resign. Kasi nung nakarang interview sa kanya, pag tinatanong siya, alam niya sagot niya, di ba? Pag siya, mag-resign ka ba? No. Sa tingin mo ba may kapangyarihan na No, I'm not resigning. Ganun yung inaano niya. Pero ngayon, biglang nag-consider siya mag-resign. Anong meron? Anong nangyari? No? Anong nangyari? Ba't biglang ganun? So sa tingin ko, merong nangyari diyan under the underground, mga Lodi, no? So ayun, baka na-pressure siya o merong sinabi sa kanya na masama or something, o meron din namang baka may sinabi sa kanya na mabuti, no? Parang sinabi sa kanya na sige ganito, pag nag-resign ka, meron kang ticket sa concert ni Taylor Swift. Yan, tuntuangan si Jerome Powell, sige, paborito ko yun. Yan, meron kang ticket sa laban ni McGregor tsaka niya, no? Ganun mga idol, no? Sa tingin ko meron talaga imposibleng wala, kasi sa tingin ko ayaw naman talaga niya mag-resign tapos biglang magre-resign, di ba? Politics na to mga Lods, no? Game of politics na mga idol. Nagkakaroon na ng epekto yung Trump effect, yung sinabi nga nila na Trump effect. Hindi lahat ng Trump effect mabuti. Ba, meron din na. Siyempre tayo, masaya tayo kasi nagiging good sa sa crypto. Kasi ang gusto naman talaga ni Trump ay gumanda yung economy ng Amerika. Kasi siyempre kasama diyan yung market, pero maraming masasagasaan diyan, alam niya siguro 'yun. Dito maraming tayong masasagasaan, no? Tsaka hindi naman natin kilala si Jerome Powell kung matino ba siya o meron din siyang mga ginagawang masama. Siyempre sila rin nakakaalam niyan. So titignan na lang natin yung mga susunod na mangyayari. Bohain says it's crypto week, no? Alam niyo next week, nako, kaabang-abang talaga tayo next week. No? In the house as the Genius Act heads to the President desk and the Clarity Act moves to the Senate, no? Time to make America the crypto capital of the world, sabi ni Bo Hines. Si Bo Hines, kung magkakaroon ng mga Marvel, ito siguro maging si Captain America, no? Pogi, di ba? Parang siya pwede. Bukod dyan kay Bo Hines, si Arthur Hayes. Nako, kilala nyo na si Arthur Hayes, dating hip-hop yan. Si Arthur Hayes, a monster alt season is coming. Sabi niya, no? Alam niyo yung mga main character sa crypto o sa financials natin, medyo nagkakaroon na ng mga say. No? Sino-sino ba yung mga yan? Ayan, si Arthur Hayes, sila Robert Kiyosaki, yung mga kilala, mga Lods, no? So, sila mismo alam na nila na magkakaroon ng monster alt season. Hindi lang normal na alt season, mga idol, no? Monster alt season. So, asahan na natin na medyo mabigat-bigat yung mangyayari. Ngayon, nakikita nating pump ngayon, wala pa yan. Wala pa sa kalingkingan ng monster alt season yan. Kaya yung ibang sabi, huli na ata ako, kailangan ko na magbenta. O kayong bahala, mga idol, nasa inyo yan, no? Ako, alam niyo naman kung ano yung target ko na date, like yung sinasabi yan. Ngayon yung target kong date. So, ang in-expect ko, dun talaga natin makikita yung mga all-time high, all-time high, tapos by all-time high ulit kinabukasan, tapos kinabukasan another all-time high. So ganun, no? Dun sa part na yon, dun ako magti-take profit, no? Ngayon hindi pa, kahit pa umabot pa ng $15, $20 si XRP, hindi pa rin ako magti-take profit kasi meron akong target na time, no? Depende siguro kapag di ko na kaya. Siyempre, kalabanan mo yung sarili mo nun Di ba? Pwede na ako mag-take profit. Anong gagawin ko? So, pwede ka nang, kumbaga,
kung papairalin ko yung emotions ko, hindi yung strategy ko, baka makapag-take profit ako. Pero kung susundin ko yung strategy ko, malamang hindi. Hindi ako mag-take profit kung sakaling pumalo man si XRP ngayon. Diba? Ganun. So, ano rin yan, labanan ko rin yung sarili ko eh. Hindi pa natin alam. No? Punta na tayo dito. Bullish, XRP surpasses 170 billion market cap. Mga loads, no? First time to. Oh, di ba? 170 billion market cap. Oh, hindi pala. Natin niya na. Tama, alam ko ngayon lang to eh. No, so mali. So ayan. Tapos, syempre bullish yan. Grabe XRP ngayon. 170 billion. No? Over 170 billion traded in the last 5 minutes. Grabe naman to. XRP is about to fly. It will dominate the financial system. Grabe oh. Tignan nyo naman yung stats ng 5 minutes window mga load. Sobrang dami. 'Di ba? Global. Gumagamit ng XRP. Sabi nga dito, holy cow. Korea XRP volume just exploded over 7.55 billion in the hour. In the hour lang oh. Grabe. Holy cow. Senator Cynthia Lummis says her crypto tax bill would put an end to the unfair tax practices and level the playing field for digital assets. So marami talaga may gusto niyan, no? We want a level playing field. Yung sinasabi nila mga lods eh, no? Para fair. Level playing field, few understand. So ayan mga lodi, no? XRP will democratize finance. Nako, grabe, promising masyado yung XRP. Parang pag ganito nakakatakot na eh. Medyo natatakot na ako sa XRP pag ganito mga idol eh, no? Parang sobrang hype. Nako. Pero hindi, meron talaga akong time na kailangan sundin. Mga lods, so hindi tayo papadala sa mga ganyan. Huge news. Ripple will become a bank, sabi dito. Ripple National. Ito kasi yung parang apply nila mga lods eh. Yung pinro-post nilang pangalan. Corporate application search result details. Details for OCC, control number, check, etc. Application type, new bank charter. Transaction form, Charter National Bank, under holding company, Trust Bank. Proposed bank name, Ripple National Trust Bank. Grabe na, magiging bangko na yung Ripple. Lako naman. So, grabe na yan, mga idol. Naku, sobrang alam nyo. Sabi nga nung ibang nagpo-post ng mga content creator na XRP, hindi nyo alam kung ano yung pwedeng mangyari. Wala kayong idea sa sobrang mangyaring matindi, parang ganun. Sabi nga dito ni Jeffrey Dambney, I'm not a financial advisor, but I am a business and developer. No, hindi siya business developer siya. Looking objectively at what Ripple and XRP have built, it's easy to see that this is the future of money. Mga idol, how it moves and how it grows. David Schwartz and Brad Garlinghouse are futuristic of the highest order. No? Alam nyo, lahat ng mga nakaka-interview, nakikita yung goal, nakakausap si Brad, nakakausap si David Schwartz. Pag tinanong mo sila mga idol, ang laging sinasabi nila, those guys are genius. Those guys are so futuristic. They know what they're doing. No? They can make it tawag dito, basta yun. Sinasabi nila na sobrang tindi daw nung mga yon, si Chris Larsen, si David Schwartz, si Brad Garlinghouse, no? Talagang mga genius daw yung mga yan. So kasi pag may ganun, may mga tao kang hindi katulad hindi naman sa inaano ko, which is may good and bad kasi yan eh, no, na effect eh. Sa Bitcoin wala ka kasing makikitang parang representative nila, di ba, na gumawa o developers, issuers ng Bitcoin. Ang parang tinulook forward lang nila ay si Michael Saylor, which is yung sa MicroStrategy. Pero sa XRP, sa Ripple kasi meron yung mga developers, no? Makikita mo yung mga karakteristik ng mga tao na yun. Di ba? So, may bad effect din naman yun. Meron din namang good effect sa Bitcoin na walang nakakaalam kung sino yung gumawa ng Bitcoin, which is ay isa nga yun sa mga naging
parang ang sarap bumili ng Bitcoin kasi walang nakakaalam kung sino yung may-ari, di ba? Walang nagko-control, walang nagaganyan. So more on ano talaga siya, community, no, kung sino yung nandyan. Ito naman. Ito kasi ang lupit nito mga lods kasi si Baron Trump yung anak dito, so may check siya pero meron siyang 440 something thousand. Sabi niya rito, if you listen when I post about XRP, you're smiling right now. If you bought in, you're locked in for what's coming next. Because the next 10 days will be absolute chaos. This is not just another crypto. This is the wealth transfer of our generation. Understand what you hold. Sabi, no? Hold like your life depends on it. Because for some of you, this will be the moment that changes everything. Billionaires will be minted. Don't be the one who sold early and cried later. So ito ito kasi yung last na news ko dito, no. Ang ano ko dito mga idol, mas para hindi kayo magsisi sa huli kasi merong mga mangyayari diyan. Kunyari nag-invest sila tapos umabot ng 10 or 5. Una, 5 muna, $5. Ano yan psychological number yan. Kasama na nga every number, psychological number sa tingin ko pagdating sa XRP. Kasi maliit yung price ng XRP ngayon So, kung tumaas man siya ng isang number lang, napakalaki na ng profit if ever. No? Kapag si XRP umabot ng $4, nag 2x na yung ano mo. No? Yung asset mo, depende kung magkano. So, marami nang magte-take profit agad sa ganon and then lilipad. Baka mapomo yung iba. Kumbaga, pwede kang matalo kahit na umaangat yung market kasi hindi tama yung strategy na ginagawa mo. Maaga ka magbebenta, hahabol ka pagpataas and then magbabagsak. Pwedeng ganun yung mangyayari. Dalawa kasi yung way. Sa akin, no, dalawa yung way para hindi ka mag-profit kahit bull market. Unang-una, maaga ka nagbenta. Halimbawa, umabot si XRP ng $5, nagbenta ka na. And then, lumipad ng $8. Tapos promising, ano raw siya, abot daw siya ng $10. So, yung binenta mo ng $5, binili mo ngayon ng $8. So, mas mahal mo na nabili si XRP, $8 na, di ba? And then, pagdating ng $8, hindi na pala siya nag $10, bumaba na siya ulit ng $6. So, natalo ka pa. Isa yung way para matalo ka, yung maaga ka nagbenta and humabol ka. Ayun yung one way para matalo ka ngayong bull market. Pangalawa, ano pa yung pangalawang pwede kang matalo kahit bull market? Hindi ka nag-take profit. No? Umabot na siya ng $10, umabot na siya ng $15. No? Nagbudega ka pa. Kumbaga, solid solid XRP ka. Halimbawa, nasa $2 ngayon. Umabot siya ng $4. Uy, ano na ako? Profit na ako, pero hindi. Malaki yung paniniwala ko sa XRP. Magdadagdag pa ako. Nagdagdag ka pa sa $4. Tapos umabot ng $6, nagdagdag ka pa ulit. Bodega ka lang ng bodega hanggang $10. No? Bodega ka ng bodega, every psychological number, nagbobodega ka. Pagdating ng 7, bodega, 8, bodega, 8, 9, bodega, 10, bodega. Tapos, biglang nag-bear market na, bumagsak na. Kahit na nakabili ka ng $2, lahat ng binodega mo, simula nung $4 pataas, talo na agad yun pag bumalik ng $5 yung XRP o $4 bumalik ng $4, no? So hindi ka nanalo, natalo ka ulit. Maghihintay ka na ulit ng pump 4 years again or something. Maghihintay ka ulit ng cycle. So mas maganda para sa akin magkaroon kayo ng strategy. It's either 20% pagdating ng mga psychological number. Kunyari pumunta ng $4, bawas ako 20% sa asset ko. Meron ka pang 80%. Ngayon, umakyat ng $8. Uy, bawas ako ulit ng 20%. At least, lagi kang merong natitira dun. At kapag nag-take profit ka, huwag ka na munang humabol. Sa tingin ko, huwag ka na muna magbudega. Hintayin mo na bumabagsak. Pag bumagsak na ulit, doon ka magbudega. Pero habang umaangat, ang bodega mo, pa-take profit, hindi pa padagdag, no? Pa-bodega, parang ganun. So, kanya-kanyang strategy yan. Maraming strategy sa YouTube na pwede nyong gayahin.
At sana lang mga idol, no, lahat kayo magkaroon ng profit ngayong bull market. No, sana yung strategy nyo gumana. Sana maging the best yung profit nyo at maging masaya kayo ngayon. And then sa susunod na cycle, sama-sama ulit tayo mga idol. No? So ayun yung update ko ngayong araw mga lods. Maraming salamat sa mga nanood. Mamayang gabi ulit mag-update tayo, kita-kits tayo. Sana enjoy nyo yung video, like nyo yung video natin. At syempre, subscribe sa mga di pa nakasubscribe. Check nyo yung link dyan sa mga description natin. Merong crypto exchange dyan at merong crypto bilis dyan kung gusto nyo bumili ng cold wallet. At syempre, shoutout sa mga nagjo-join sa ating member at na sumusuporta sa ating channel. Saludo lahat sa inyo mga idol, I love you. So, kita-kits sa mamayang gabi. Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe to Love's TV. Subscribe to Jeb Love wants to subscribe to me. It's the link in the description. You can join the member to give me money. sa'yo ba yun? No, just if you want to get rich, go to XRP and the link in the description. Can you look at that? Anong gagawin? Please just exit. No. No, Stop na. Bilis na. Thank you, Ana. Bye.